matindi to ha. Kasi, tawag dito, ang pag-uusapan po natin dito ay yung patungkol po sa naging hearing kanina ni Kibuloy na hindi po agad natapos dahil may kasunod pa po yan bukas, mga kababayan. Dahil kung makikita nyo ang kalaban po sa hearing, dito mga kababayan ay walang iba kung hindi si General Torre. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita kasi sabi po dito sa ANC News, ayan, Kibuloy lawyer Torion, cross-examine daw etong si ex-PNP Chief Torre about pastor arrest, mga kababayan. So ito i-play po natin kasi sabi ni Kibuloy dito mukhang maganda daw po yung itinatakbo ng hearing para po sa kanila. So ito i-play po natin. Oh, maganda. Okay lang. Maganda daw, Bukas maganda. na naman. And we hope na mapunta. Kasi maganda yung takbo. May mensahe po kayo kay Presidente Duterte. Tatag lang. Tatag lang daw, Digong. Tatag lang daw, Digong, at magkikita na kayo ni Kibuloy. Pakinggan natin si Torion. Ito na. Okay. Do you want to know? Ano po yung nakikita niyo magiging takbo ng hearing niyo? Sa pwede ko lang ma-reveal ngayon nagkandak ako ng cross-examination sa isang witness, si General Torre, hindi pa natapos po. So tuloy naman bukas. Yun lang po ang pwede ko ma-reveal. So the cross-examination will continue tomorrow and I hope and pray that I will do good. Yes. Yun lang po. Okay? Sabi ni Pastor, So parang ang dating dito, hindi po natapos yung pag-cross-examine ni Torion, mga kababayan, dito po kay General Torre, kaya magpapatuloy po yung hearing bukas. Alam niyo mga kababayan, marami po sa mga netizen ngayon ang nananawagan na dapat po i-extradite na daw etong si Kibulok, mga kababayan, dun daw po sa USA. Ano po, kasi nga, kung mapapansin po ninyo, talagang itinuturing na po yan na most wanted ng FBI, mga kababayan. Kaya nga kung may kakayanan ng Amerika na kuhanin yan sa Pilipinas, talagang kayang-kaya po nilang kuhanin si Kibulok, mga kababayan, sa Pilipinas para lamang po mapapanagot doon sa kanilang bansa kasi nga most wanted na po yan. Ano po, anyway, tuloy pa po natin. pagka natin po ng hearing, what made him say that? Kanyang opinion yun. Pero mahirap sabihin kasi self-serving naman po. Ako yung nag-cross-examination eh. So Aray. hindi ko masabi whether I did good or not. So it's up to the judge. Ultimately, it is the judge who will consider. Ipinahiya pa agad si Kibulok, mga kababayan. Biruin niyo, sabi kasi ni Kibulok, ganto. Di ba tinanong siya kung kumusta yung hearing, kung ano ba yung mga nangyari. Ang sabi ni Kibulok, mga kababayan, maganda. Maganda daw, maganda. Ibig sabihin, maganda yung kinakalabasan ng hearing para sa kanila. O sa madalit salita, pabor sa kanila yung itinatakbo ng hearing. Ngayon, nung tinanong etong si Torion, yun lamang daw po ay sariling pananaw ni Kibulok, mga kababayan, dahil hindi naman daw si Kibulok ang nagko-cross-examine kung hindi siya. Ano po, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. The cross-examination results, no, and assess the same whether or not they are material and relevant in the disposition of the case. Sir, attorney, this is the first time Pastor and General Torre met? I think so. Parang first time ngayon na nakita niya si General Torre in person. How's the ambience, sir? Well, professional naman si General Torre. Nakausap din kami. Trabaho lang naman itong sa akin. Tapos kanya din. Okay naman. Yun nga lang, medyo may portion sa cross-examination na medyo mainit. Meron ding relaxing. So, ganyan talagang trabaho. Sir, just to recap, sir, kasi ngayon ulit namin nasabi. Ano yung nasa na tayong stage? This is a trial on the merits already. So, they are presenting General Torre. I think he's the third witness, if my memory serves me right. So, bukas, sir, General Torre? Yes. Bukas na naman siya. Okay. Consider General Torre to be the main witness or ano po ang standing niya among the witnesses? And that is a question that can be answered by the prosecution. But I believe that the complainant, si alias Amanda, yung main witness nila. Marami po kayong iko-cross pa sa kanya. Si Amanda, yung sinasabing hinalay nitong si Kibulok, mga kababayan. May mga punto pa akong gustong linawin sa kanya. Are Yes. you at liberty to say kung saan siya? Hindi po pwede po. Hindi po pwede. That would touch into the merits of the case and this is a sensitive case. I cannot.
Baka ma-contempt ako, ma-preso ako. Oo, sige po, ha? Attorney, Other matters. You're also the lead counsel ni Senator Bato. Yes, yes. That I do not know. I have not contacted him, nor is he in contact with me, but I am in contact with his family, specifically his wife and children. Sir, ba't may copy na ba kayo ng warrant? Kasi Wala pa rin. Ang meron ako yung reply ng DOJ that they could not furnish me a copy because owing to the rule that the case is already before the Supreme Court and therefore they would await whatever decision the Supreme Court would have insofar as the certiorari petition is concerned. What would you advise him to come out muna? Wala naman palang That is a matter that can be decided by Senator Bato himself. Yun nga noon kay Tatay Digong, sabi wala daw warrant at kung pero pagdating dito, dinakip siya kagad. Buti sana kung idinanaan sa korte natin pursuant to the 1987 Constitution. And Hindi, alam nyo kasi mga kababayan na ito para maliwanag po sa kaalaman nyo po yung nangyari po kay Duterte, una pa lang alam na po niya may warrant na po siya. Kahit hindi pa dumadating yung araw na yon. Diba na-aresto po siya, I think 11. Mga kababayan, 11 siya na-aresto. Ngayon, 8 pa lang, alam na po niyang may warrant of arrest po siya. Kaso ang problema nung nasa Hong Kong po siya, may isang anak daw di umano na tumawag kay Digong at pinapauwi ng Pilipinas etong si Duterte at sinasabi na wala namang arrest warrant, mga kababayan. At ano na lang daw ang sasabihin ng mga taong sumusuporta sa kanila kung magtatago eto pong si Digong. So ngayon, ang may kasalanan dyan walang iba kung hindi yung isang anak ni Digong na sakim sa kapangyarihan at handang isakripisyo yung ama para lamang po manatili sa politika sila. Ano po at makakuha ng simpatya sa mga kababayang Pilipino po natin. Yun ang may kasalanan, hindi ang gobyerno. Kasi ang gobyerno, mas magkakaroon tayo ng kasalanan kung tatanggihan natin yung pakiusap ng Interpol. yung International Covenant on Civil and Political Rights, including the International Declaration of Human Rights. Even under Article 59 of the Rome Statute, pero hindi ginawa So, insofar as Senator Bato, maintindihan ko rin kung bakit ganyan po actuation niya. Lahat po yan, desisyon po ni Senator Bato, hindi po sa akin. Pero sir, as far as you're concerned, may warrant. Hindi ko talaga masabi kasi nagpadala na ako ng letter, dininay nila na ayaw nilang sagutin kung meron o wala. Okay? Sige, salamat po. Salamat. Kasi mga kababayan, alam nyo, minsan naiisip ko na yung ginagawa nung dalawang magkapatid na Rimulya, talagang sinusukat lang yung tapang ni Bato de la Rosa Kasi biruin nyo mga kababayan parang pinaglalaruan lang ng dalawang magkapatid na Rimulya eto pong si Bato. Bakit natin nasabi na pinaglalaruan lang etong si Bato? Di ba ang nagsabi na may arrest warrant na etong si Senator Bato ay si Ombudsman Boying Rimulya. Tapos ngayon, pagdating doon sa kapatid, mga kababayan, sinasabi nung kapatid na walang arrest warrant, wala. Pero pagdating kay Ombudsman ulit, sinasabi ni Ombudsman na meron na daw pong arrest warrant, mga kababayan, pero hindi pa officially. So, ibig sabihin, talagang sinusukat lang nilang dalawa at sinusukat nila yung tapang ni Bato at the same time, nagugulo yung isipan ni Bato de la Rosa kaya hindi na po siya nakakapag-perform ng mabuti bilang isang senador. Ano po? So ngayon, ang nangyayari dyan, sinisira ni Bato de la Rosa sa publiko yung kanyang imahe. Ano po? Dahil nga sa hindi niya pagpasok at patuloy na pag-absent po niya at ano bang term yun? Pag-abandona po niya sa kanyang trabaho bilang isang senador. Ano po? So ngayon, ituloy pa natin mga kababayan. Eto naman, si General Torre naman po magsasalita about po dun sa nangyaring pag-cross-examine sa kanya ni Torion, mga kababayan. Yes. How are you? How are you, sir? Ayos lang. Pagod. Okay. Sir, Pagod sabi ni Atty. Torion, may konting tension, may konting relax din. No. Tension. Ulo, it's all proceedings lang na, normal proceedings. Yeah. But this is the first time na nakita kayo ni Bato? Nung presentation niya at saka yung Senate hearing, nakita kami. Yeah. Pero sa court, This is the first time, yeah. this is the first time. Kung saan yung inyong testify, sir, supposedly? I think I cannot discuss the details of the court proceedings. Pasensya na kayo. Masasubjudice tayo. Side ba o doon sa human trafficking side? Nako, O yung sa being you as the attorney?
baka may subjudice tayo. Anyway, I'm testifying as prosecution witness. I think that's enough para sa atin sa ngayon. Sir, kayo ba major witness? Kamusta pa nyo na nakarating si Pastor? Okay lang. Trabaho lang naman ito eh. Tama, tama. Wala tayong emosyon sa trabaho natin. Walang nagtama ang mata. Parang gano'n. Nakita lang naman kami. And we actually said hi, hello. He said hi. Hi, hello, yeah. Did he say hi back? Siya actually yung una nag-hi. Kita nyo? Pero General, just to clear up, kaya ka po nandito is yung because ikaw yung RD nung time ng arrest. Yes. Dahil siya yung regional director. Hindi dahil siya chief or ano. Hindi. Pinababalik po kayo bukas. Yeah, hindi na tapos ang cross sa akin at sa mga redirect pa. Magre-redirect kayo, attorney? Yes, marami kaming mga i-redirect pa. Sorry, hindi masyado masagot ni General kasi nga baka ma-subjudice. But Tama. insofar as the prosecution is concerned, ang aming purpose for presentation of General Torre is to prove that the accused actually was arrested and did not surrender. Yun ang main question doon. Okay? Ayos. Ate Matos po. Ayan. Ito, patungkol to kay Bernardo, mga kababayan. Di ba may sinabi ata si Senator Ping na may nagsabi daw sa kanya na parang inaalbor. Yun ba yung tamang term? Inaalbor ni General Torre. Ito daw pong si Bernardo. Ang problema daw po, nasa sa MMDA, etong si General Torre. So ano daw po yung papel at ano yung dahilan kung bakit inaalbor niya ito pong si Bernardo, mga kababayan. So ngayon, ito po yung sagot ni General Torre. Alam mo, nagulat ako niyang issue na yan. Kasi yan, October 9 pa nangyari. Last year. Ang nangyari niyan is a priest who I trust, a friend, humingi ng assistance sa akin na sabi niya, tulungan mo ako at meron akong isang witness dito na very vital na humihingi ng tulong ng custody. Wala naman akong capability, sabi niya wala siyang capability to render to give the assistance request. Kaya sa tingin niya, kaya ko. During the time, hindi naman ako chief PNP na. Wala akong command, wala akong resources, wala akong otoridad na gawin. Kaya nung makita ko, ito pala si Yusek Bernardo pala, nagulat ako. Kasama niya ang kanyang abogado at 3 anak sa meeting place. So kasama niya si attorney, if I remember right, attorney Boji Miranda. Nandun sa meeting place kasama niya at 3 anak niya, 2 lalaki, 1 babae. Anak ni Yusek Bernardo. So ang in-advise ko sa kanila, kung natatakot ka sa buhay mo or sa safety mo, better go to the WPP kasi ang WPP talaga ang tamang ahensya na magpo-protection sa iyo kung meron kang gustong sabihin. Kaya nagulat nga ako. Eto, mga kababayan, kahit ako nagtaka din, bakit madadawit sa issue na ganyan si General Torre? So ito pala po yung totoong istorya dyan. May kaibigan si General Torre na humiling sa kanya na mailagay sa tamang custody. Ito pong isang tao daw na gustong magsalita about sa maanumalyang flood control. Ngayon, mga kababayan, since hindi na nga po PNP chief, etong si General Torre, mga kababayan, at wala na nga siyang command at wala na siyang tawag dito, hindi na niya mahahawakan at mapoprotektahan itong si Bernardo para maipagpatuloy yung pagiging witness niya o para makapag-witness ng maayos, mga kababayan, mas pinili niya na tingnan kung sino yung tao na yon na nangangailangan ng tulong para makapagsalita ng maayos. Pagtingin niya, nagulat siya, kasi Yusek Bernardo pala yung humihingi ng tulong, mga kababayan, doon sa kanyang kaibigan na nagsabi sa kanya. And then, nang humihingi ng tulong, ang sinabi niya, mas mapuprotektahan ka kung doon ka lalapit sa WPP, which is yung Witness Protection Program, mga kababayan. Napakaganda ng pagkaka-explain po niya. At I think, mga kababayan, ipapatawag din ito ni Senate Pro Tempore Ping Lacson, mga kababayan, dahil nga nabanggit yung kanyang pangalan. Ko bilang, anong take custody? October 9 yun. Hindi ako PNP. Floating nga sa sarili ko nga. Hindi ko mabigyan ng trabaho. Yun pa. So in short, you refused him? Hindi sa refused. Talagang wala akong magawa para sa kanya. Because it's really none of my business. So how did the Galing. sir? Nag-end actually, the natural, dahil may request nga silang pending, sabi ko, mag-WPP kayo. Ang sabi ni Yusek Bernardo at the time ay, sige, may check up pa naman ako sa Asian Hospital ng 2 days. So, supposedly, magpapacheck up siya the next day and 2 days later,
Tapos mag-uusap uli kami pero wala na akong narinig sa kanila during that time dahil wala naman sa akin na yun kung babalik pa nga sila. Sabi ko nga, ba't sila babalik sa akin? Wala naman akong magagawa para sa kanila. And I just read in the papers na it appears na nagdabuli-pipi sila. So sir, so Yusek Bernardo reach out to you? Hindi, pare. Hindi ko kilala si Yusek Bernardo. Pare na kaibigan ko. Si Yusek Bernardo ay humingi ng tulong sa mga pare. At itong pare na to, nagkataon na kaibigan ko. Sabi niya, Okay, okay. supposedly nagulat. Eto na mga kababayan. Connect the dots na natin. Kung matatandaan nyo, di ba may lumabas na balita? Eto di ba may lumabas na balita bandang October ngayon? I think siguro katapusan ng October yon o sakop na ng November. 2025 na may lumabas na balita na nagpunta daw etong si Yusek Bernardo sa isang simbahan at nangumpisal. Natandaan nyo yan mga kababayan, wait lang hanapin natin. Eto yan mga kababayan, connect na dot na natin. Bernardo. Eto mga kababayan. Okay. Ito Kailan ba ito na i-post? Yan, November 24, 2025. So ngayon mga kababayan, ito kasi, kung mapapansin ninyo, late na nasagap ng media noong mga panahon na yan. So ngayon mga kababayan, ito, di ba may lumabas na balita nung November mga kababayan na di umano ito daw pong si ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo, hawak daw po ng simbahan. So ngayon sabi po dito, ayan, basahin muna natin. Hawak na umano ngayon ng Simbahang Katoliko si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo matapos tumakas daw sa safe house ng isang malaking personalidad sa bansa. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, tinangka umano ng isang bigating personalidad na kulungin si Bernardo at higit na 50 pang testigo sa isang safe house. Nangyari umano ito sa kasagsaga ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyu ng flood control scandal kung saan ang pangalan pa lamang ni na dating Ako Bicol representative na lang, Zaldico, Senator Francis Chis Escudero, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., dating Senador Nancy Binay, dating DepEd Undersecretary Ulaybar at businessman Maynard Ngu ang idinawit ng dating DPWH official mga kababayan. So ngayon, eto daw. Ayon sa source ng BNC, nakita umano ni Bernardo ang iba pang posibleng testigo sa safe house. Sa kabila nito, tumanggi itong manatili roon at nang makakita ng pagkakataon na itumakas daw po sa safe house, nagpasya si Bernardo na magpunta sa simbahan at ikumpisal ang lahat sa isang pare. Protektado ng seal of confession ang mga sinasabi ni Bernardo kaya walang sino man ang makakapagkwento tungkol daw po dito. Tumanggi naman kumpirmahin o itanggi ni Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David ang ulat na hawak nila si Bernardo mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po ninyo, maliwanag yung sinasabi ni General Torre dito na mayroon siyang kaibigang pare na lumapit sa kanya at ipinakiusap mga kababayan na tulong-tulungan naman eto pong si Bernardo para makapagtestigo pa ng mas maayos. Ngayon, nung nakita niya, nagulat siya na si Bernardo pala po yun. Kasama yung 3 niyang anak, 2 lalaki at 1 babae mga kababayan. So kung titingnan po natin, kung i-connect na dots po ninyo, talagang yung kwento ni General Torre, hindi talaga makikitaan ng butas Kasi unang-una, sinabi niya pare yung kaibigan niya. Maliwanag na tumakbo si Yusek Bernardo mga kababayan sa simbahan para humingi ng tulong at para ilantad lahat ng nalalaman niya. Ano po, so ngayon, ituloy pa natin mga kababayan. Si Bernardo upon seeing you at nag-back out siya. Hindi ko na alam yun kung nasabihan ba siya nung pare na ako kakaharapin nung sinet up na meeting na yun. Kasi ako nagulat din ako na, sino to? Si Bernardo pala to. Ano naman ang papel ko sa buhay dito? So sir, your reaction Tama. on learning kami gano'n na sinabi si Senator Lacson? Sabi naman ni Senator Lacson kahapon, nakita ko na nung tinanong siya kung ipatawag ako, sabi niya hindi muna. And dapat nga hindi pa ako magbibigyan ng statement Kaya lang ayoko na naman ng speculations na dahil nandito na nga ako, gusto ko mag-concentrate sa MMDA. At ako napapasalamat sa inyong opportunity to clear out this thing immediately kasi
Naku, sa MMDA, medyo naramdaman ko na talaga ang hirap ng ating mga kababayan at ang challenge din na kinakaharap ko regarding this matter. So, gusto kong out of the way na ito. Sabi naman ni Senator Lacson, hindi niya naman ako ipatawag pa until na magsalita si Bernardo. And I hope this clears things up. Unless na meron siyang version na sasabihin na iba pa. Pero ito na yung version na talagang sabi ko, ito naman, totoo talaga nangyari. Handa po yung kaibigan yung diba? pare na supportan niyo Alam sa niyo sabi mga kababayan, ako naniniwala ako hindi makakalusot si Bato de la Rosa, si Kibuloy. Hindi siya makakalusot dito. Kahit pa i-cross-examine ng ilang beses ni Torion etong si General Torre, may hirapan sila dito. Kasi mahirap po talagang kalabanin at banggain yung taong nagsasabi ng totoo. Sa totoo lang mga kababayan. Kasi biruin nyo yung kwento ni General Torre dito na may lumapit sa kanyang pare, tugman-tugma dun sa mga lumabas na balita noong nakaraang taon. 'Di ba? Kaya nga mahirap po talagang mahirap talagang butasan si General Torre kasi biruin nyo, yung sinabi niya tumutugma doon sa mga nangyari. Alam nyo, yung pare hindi ko pa nakausap kaya hindi ko sasabihin muna yung pangalan dahil in deference to him muna. Ngayon, kung nakausap nga ni Senator Lacson si Bernardo, Bernardo can actually name that priest because yun actually ang kasama niya. Tama. Diba? So, I don't think na issue pa yan until sa akin as of the moment dahil I never attempted or even thought about taking him into custody kasi wala naman akong papel sa buhay niyan. Thank you, sir. Thank Okay? you for clearing things So, up. salamat Thank sa you, inyo. General. Alright? Diba? Tama-tama mga kababayan yung pagkakapaliwanag ni General Torre. Kaya mahirap po talagang butasan ito ng mga DD shit. Kasi biruin nyo, nung nabanggit ni Senator Ping, yung pangalan ni General Torre, tuwan-tuwa yung mga DD shit, mga kababayan, nakala nila, pinoprotektahan ni General Torre si Bernardo. Hindi nila alam na si Bernardo at yung kaibigang pare ni General Torre ang lumapit mismo kay General Torre para makiusap po ng tulong. Ano po mga kababayan? So ngayon, yung usapin na yan, ituloy pa natin mga kababayan dito. Kasi di ba sabi ko nga sa title natin, eto pong si Kibuloy, baka posibleng dumating yung araw na kuhanin mga kababayan ng Amerika o hilingin ng ibang bansa sa Pilipinas na isurrender na doon si Kibulok sa kanilang bansa mga kababayan dahil nga po most wanted na po ito. Ano po ito pong taong ito at yung mga kasama niya. So ngayon, ayon po dito sa 105.1 Brigada News FM, Manila mga kababayan, sabi po dito, basahin po natin. Muling nag-post ang FBI sa social media ng most wanted. Notice para manawagan ng tulong sa publiko sa paghahanap kay Apollo Kibuloy at sa umano'y dalawa nitong church lieutenants. Sabi pa dito mga kababayan, ito ay sa gitna ng kinakaharap nilang human trafficking charge. Diyan daw po sa US mga kababayan. Sa Facebook post ngayong linggo, ipinapaalam ng FBI Dallas ang apat na taong nasa most wanted list ng tanggapan. Kabilang dito ang televangelist, televangelist at sina Teresa Tulebas, Dandan at Helen Panilag. Sabi pa dito mga kababayan, ng panawagang ito ay sa gitna ng hinihintay na formal na request ng gobyerno mula sa US para isuko na ito daw pong si Kibulok. Mababatid na kinasuhan si Kibuloy sa California noong 2021 dahil daw po sa sex trafficking sa mga minor de edad, panloloko at bulk cash smuggling at higit pa dyan mga kababayan, si Kibuloy ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail kung saan makailang beses itong isinugod sa ospital dahil daw po sa pneumonia. O baka mamaya may ano ka na. Diba baka mamaya may matinding sakit na itong si Kibulok dahil sa di umano mga kababayan, katakawan sa alam nyo na yun. Kasi biruin nyo yung kanyang dito, yung kanyang mga kaso sa ibang bansa, sex trafficking sa mga minor de edad at panloloko daw mga kababayan. At yung bulk, napakaraming cash, smuggling. Yan po yung mga kaso niya sa ibang bansa. So posibilidad na dumating yung araw na ito pong si Kibuloy is most wanted na po ito dun sa bansang yon, baka mag-request ng extradite mga kababayan ng ibang bansa, ang US, para po makuha o maibalik sa kanila. Ito po si Kibulok para papanagutin po doon. Kasi mabibigat po yung mga kasong kinakaharap nito pong si Kibulok mga kababayan, hindi lang pala dito sa Pinas, kung hindi mga kababayan, doon po sa ibang bansa. So sabi pa po dito, basahin pa natin.
Si Kibuloy ay kasalukuyan nakakulong daw po sa Pasig City Jail kung saan makailang beses daw po itong isinugod nga sa ospital sa sakit daw po na pneumonia. Kahapon, January 15, humarap si Kibuloy sa pagdinig sa kanyang kaso sa Pasig Regional Trial Court RTC. Dito ay naka-face to face niya ang umaresto sa kanya na si dating PNP Chief at ngayon ay MMDA General Manager Nicolas Torre III, mga kababayan. So ngayon kung mapapansin po ninyo, nakalagay po si Kibulok, mga kababayan, sa most wanted. Kasama po yung kanyang mga kasama, mga kababayan. At para sa akin, dapat nga kung tutusin, ito ma-extradite na ito papunta dun sa Amerika para doon po, o sa US, para doon niya po harapin yung kanyang mga mabibigat na kaso. Kasi hindi po biro yung kaso po, mga kababayan, nito pong si Kibulok, napakabibigat po ng mga kaso po nito. Kaya nga ako naniniwala ako na malabo pong maabsuelto yan o malabo pong makalaya yan dahil sa bigat ng kanyang mga kasalanan, mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo dito, hingil po sa lumabas na balitang ito na kung saan ito daw pong FBI, Dallas nagpost sa Facebook na kung saan ay ipinapaalam daw po sa publiko kung saan matatagpuan itong si Kibulok dahil nga ito daw pong mga ito ay most wanted na. Ano po, mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin.